Ang bilis talaga, ang titindi, no? Ang titindi yan. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad kayo? Almost every month, nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. May mga regaluhan pa kayo ng mga Kelly bag. Bukod sa mga litratong kasama ang umano'y mga kontratista, nakalkal din ng netizens ang tila resibo sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde simula nang maupo sa pwesto. Saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Veteranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa nakalkal na kwento ni na Arjo Atayde at Maine Mendoza. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Tuloy-tuloy pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang ukol sa manumalyang flood control na maituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa gobyerno ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na nagbulgar sa ilang sangkot na politiko na isa nga dito sa pinangalanan ay ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde. Ang tinutukoy po natin mga kachika, syempre pa, ang kwento pa rin po ng flood control project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Art. Yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde? At sa tatay po niya. Sa tatay? Opo. Oo. Nagulat nga marami talaga. Nagulat talaga. Oo, na nung paglabas kasi nung pagbanggit ng pangalan niya, eto na, ilang oras. Naglabasan naman na yung mga Kaya naman agad-agad si Maine Mendoza para din siyang pigsa, layo pa ng karayom. Ay, talagang super. To the rescue agad. Kasi naman asawa niya yun. Natural, maintindihan natin. At ang sabi niya, stop the hatred. Walang ginagawang masama ang asawa ko sa loob. Unfair. Huwag kayong magpapaniwala sa mga baseless accusation, mga ganyan. May sinabi ba siya huwag kayong magpapaniwala? Ang sabi niya, baseless accusation. Ang sabi niya. Ako naman, lagi ko naman inilalatag tayo, ito po ay kwento pa lang ng mga Diskaya. Hindi pa po natin alam kung alin ang totoo at hindi sa kanilang mga sinabi sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, yung burden of proof, sa kanila pa rin po yun. Hindi bang gagaling sa mga pinagbintangan nila at pinabi nila mga pangalan. Yung burden of proof dun sa mga Diskaya, patutunayan nila ngayon na totoo ang kanilang mga sinabi at inilatag na naratibo. Correct. At dahil sa artista nga si Maine at si Congressman Arjo, natural lang na pinag-uusapan siya. Yan. Naku, ang bilis talaga, ang titindi, no? Ang titindi yan. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad kayo? Almost every month, nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. May mga regaluhan pa kayo ng mga Kelly bag, mga ganun. 7 million. 7 million worth na Hermes Kelly bag. Sinundan na ito ng mga bahay na pinagagawa. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Min kamakailan ay binahagi nila ang iba pang kwento sa mag-asawang Atayde na kung saan nakalkal ng mga netizens ang madalas na biyahe ng mag-asawa na umani nga ng matinding batikos dahil sa nadiskubre nila na panibagong resibo na kahit sa gitna ng matinding kalamidad ay nakuha pang mga ibang bansa ng mag-asawa na kung saan lumabas din ito sa ibang pahayagan ang mga bansang pinuntahan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Bukod sa mga litratong kasama ang umano'y mga kontratista, nakalkal din ng netizens ang tila resibo sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde simula nang maupo sa pwesto. Saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Alamin sa agenda report ni Joan Manalo.
Nananatiling mainit ang mata ng publiko kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, lalo na ngayong dinawit siya ng kontratistang si Curly Discaya sa flood control scandal. Ani Discaya, isa raw si Atayde sa mga nag-solicit ng pera sa kanya noong makakuha siya ng kontrata para sa isang proyekto. Kaya naging tampulan ng kritisismo ang pangalan ni Atayde, lalo pat kitang-kita ang tila maluhong pamumuhay nito sa social media. Sa Instagram posts ng artistang si Maine Mendoza na kanyang asawa, makikita ang iba't ibang foreign travels ni Atayde. April 2024 na magpunta sa Osaka, Japan ang mag-asawa. Nasundan naman ito noong May 2024 ng mga larawan na nasa iisang yate sila kasama ang mga Soto. June 2024 naman nang mag-post si Mendoza ng isang larawan na naka-scuba diving gear sila at sakay din ng isang yate. At noong July 2024 ay nasa Greece ang mag-asawa. Sunod-sunod naman ang naging foreign trip ng dalawa noong August 2024 mula Switzerland, Antwerp, Florence, Italy at muli sa Greece. Noong November 2024 naman ay nagpunta ulit sa Japan sina Atayde at Mendoza. Ang travels ng mag-asawa halos kasabay rin ng mga bagyo at pagbaha sa bansa. July 2024 nang binalitang binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto na bahagi ng Quezon City 1st Congressional District. At noong pumunta August this year ang BNC sa Barangay San Antonio na bahagi rin ng QC 1st District ay matinding pagbaha rin ang inabot nito. November 2024 naman nang sinalanta ng 5 magkakasunod na bagyo ang bansa kung saan di rin nakaligtas ang Quezon City. Kaya sinasabi ng iilan, panahon na raw para ipaliwanag kung saan nga ba galing ang yaman ng mga tulad ni Atayde na sangkot ngayon sa anomalya ng flood control. Sinubukang kunin ng Billionario News Channel ang pahayag ni Atayde patungkol sa issue pero wala pa rin itong tugon sa ngayon. Personal ding binisita ng BNC ang kanyang tanggapan pero staff lang ni Atayde ang naabutan ng team at babalikan na lang daw kami nito. Giit naman ng kanyang asawang si Mendoza, wala raw ni isang bahagi ng kanilang pamumuhay ang galing sa tax ng taong bayan. Lahat daw ng mayroon sila ngayon ay produkto ng kanilang pagtatrabaho at pag-iipon. May kakayahan din daw ang kani-kanilang mga pamilya na suportahan ang kanilang pamumuhay. Kaya hindi raw niya matatanggap ang mga akusasyon na nagnanakaw sila mula sa kaban ng bayan. Ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!